Mga katambay, mga kabayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambay, mga kabayan. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, mga kabayan. Sana po nasa mapayapa po tayo at maayos na kondisyon at kalagayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito pong balita na disqualified na raw po itong si DOJ Secretary Remulla sa kanya pong ambisyon na maging ombudsman po, mga tambay. At kasama rin po sa na-disqualified ay si PCSO Chairman Felix Reyes, mga kabayan. Komentuhan po natin itong balita at painggan po muna natin, mga kabayan. Ito na po, umpisa na po natin. Disqualified na raw si Justice Secretary Boying Remulla sa ombudsman race ayon sa source ng abogado.com.ph sa gitna ito ng pending case laban kay Remulla kaugnay ng pag-aresto at turnover kay FPRRD sa ICC. Kabilang si Remulla sa mga opisyal na pinakasuhan ni Senador Amy Marcos ng graft at iba pa noong Marso. Bukod kay Remulla, disqualified na rin umano si PCSO Chair Felix Reyes sa pagka-ombudsman sa gitna ito ng akusasyong nag-uugnay sa kanya sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Una na niyang itinanggi ang alegasyon. Naging bakante ang ombudsman post noong July 27 nang magretiro si Samuel Martires. Yan po, mga tambay. Talaga naman po, mga tambay, na hindi po aaprobahan yan si Boying Remulla, si DOJ, mga kababayan. Napakahirap pong sa posisyon ng ombudsman ay isang politiko. Isang politiko po ang hawak ng ombudsman. Napakadelikado po yan. Komento ko po, yung ombudsman ay politiko. Karamihan po mahawak dyan, di po ba? Mga retired justices. At talagang hindi po partisan at hindi politiko. Napakahirap po kasi pagka politiko. Dahil alam naman po natin ang mga Remulla ay yan po yung mga politiko, mga kababayan. Hindi po ba? Mahirap po. Magkakaroon po ng biases. At siyempre po, ang pinakamalaking pong problema ng mga Remulla at lalo magkapatid po ito, hindi lang naman po si DOJ Secretary Remulla ang nahaharap po sa issue. Pati po ang kanyang kapatid na DILG Secretary Remulla. Di ba silang dalawang magkapatid po? Ay meron po yan kinaharap na issue ng paglabag at patong-patong po na kakaharapin po nila. Lalong-lalo po pagka lumabas na po ang katotohanan. Hindi po ba? Kasi sa panahon po ngayon ay napakahirap pa pong ilabas ang katotohanan. Mukha po yata umano, nakokontrol pa yata nila ang sitwasyon. Hindi po ba? Hanggang sa nag-retired na po si Ombudsman Martires, hindi niya na po nilabas ang findings ng investigasyon ni Amy Marcos, ni Senadora Amy Marcos. Wala na po hindi na po nailabas kung ano po ang resulta o result ng investigasyon. Dahil sa isang banda, hindi rin naman po nakiisa ang mga akusado. Yung 10 araw na hinihiling ng ombudsman na mag-apila o mag-file ng counter affidavit ay hindi naman po ito natupad yata umano. Hanggang sa tumagal hanggang sa nagretiro na po ang ombudsman na si Martires. Mga tambay, nakita nyo po yun. Ngayon, napakagandang sitwasyon po ito. Kung mawawala na po kasi ang administrasyon at mawawala na po sila sa kapangyarihan, ay magandang balita po ito para po sa Pilipino. At lalong-lalo po, yung katarungan sana'y makuha at makantam ni dating Pangulong Duterte sa ginawa po sa kanya na kidnapping at hindi nakakuha ng due process sa ating bansa. Puwersahang kinuha, hindi na dinala sa korte. Di po ba? Kinuha ng mga general. Di po ba? Dinala sa kanilang kampo. Ilang oras lang, hindi pa nakalipas ang 24 oras, ay naipatapon na nila. At mismong sila pa naghatid
sa Netherlands, sa ICC, sa The Hague, na walang jurisdiction sa ating bansa ang ICC. Hindi po ba? Kaya dito po, napakaganda po ito. Kung hindi po mauupo na ombudsman si DOJ Secretary, mga kababayan, ay napakaganda po ito pagdating ng panahon at yung araw nila ay lilipas na at mababaliktad na po sitwasyon. Kasi kung magiging ombudsman secretary po ito, ilang taon po ang termino ng ombudsman? Di po ba? 6 na taon? Di po ba? 6 na taon ang termino kung hindi nagkakamali si Kamanong. Kung maupo po yan sa panahon ni BP Sara at siya na ang presidente, mananatili po ombudsman yan. Di po ba? Siya pa rin ang ombudsman at hindi po siya pwedeng tanggalin. Di po ba? Matatanggal lang po ang ombudsman by impeachment. Di po ba? Yan po ang kanila pong mga pagtanggal. Yan ganyan po pagtanggal sa kanila, di ba? Impeachment. Parang sa Korte Suprema, mga justices, kailangan po ng impeachment. Dahil separate body po sila. Hindi po ba? Kaya dito po sa ginawa pong aksyon po, ay mainam po ma-disqualified po siya. Dahil sa dami po ng kinaharap niya na issue. Hindi po ba? At napakahirap po ding maging ombudsman sa ngayon yan. Mapagtatakpan po na mapagtatakpan ang kanilang issue. Conflict of interest. Hindi po ba? Magkakaroon na ng biases. Kasi siya mismo ay kinwestiyon. Dinala ang issue sa ombudsman. Tapos ikaw pa magiging ombudsman. Di ano mangyayari sa kaso mo? Mababasura lang. Dahil ikaw yung kinakasuhan. At ikaw mismo ombudsman. Sa tingin mo, kakasuhan mo sarili mo? Di po ba hindi? Logic. Pero dito naman po sa sitwasyon ito, kahit naman po siya ang ombudsman, kahit naman po siya ang hindi maitalagang ombudsman ng Pangulo, safe pa rin naman po sila. Hindi pa rin po uusad ang kaso sa ombudsman. Ang itatalaga po ng Pangulo kakilala niya. Baka kaibigan niya. Kaalyado niya. Siya mag-i-endorso ng bagong ombudsman. Siya mamimili. Hindi po ba? Kaya yung sabwatan na ginawa sa dating Pangulong Duterte ay pwede pa rin pagtakpan. Kaya lang po, hindi naman po forever. Hanggang nakaupo lang po sila. Pag hindi na po sila nakaupo, mabubuksan po ang ginawa nilang katarantaduhan umano. Ang kanilang kawalang hiyaan umano. Ang kanilang pagiging traitor umano. Ang kanilang pagiging hudas umano sa buwatan. Mabubuksan po yan. Pero ngayon, safe pa sila. Kahit po hindi po pumasok at na-disqualified po si DOJ Secretary Remulla. Safe pa rin naman sila. Dahil sila pa ang nakaupo. Hindi po ba? Pero, pag nabaliktad na po ang sitwasyon, doon na po sila hindi safe. Lahat po sila. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po, hindi pa po tayo magdiriwang dito, mga kababayan. Dahil nasa kanila pa ang baraha. Pero sa isang banda, maganda na pong nangyari yan. Na-disqualified po yan. Mahirap po kasi maupo po yan bilang ombudsman, mga kababayan. Dahil una-una, pag naging ombudsman yan, marami pong pahihirapan yan umano. Lalong-lalo sa kalaban sa politika. Lalong-lalo yung pagpapabagsak umano sa Vice President. Hindi po tatantanan ng ombudsman yan. Umano. Lalong-lalo kung siya pa ang ombudsman. Hindi po ba? Kaya mainam po. At nakaisip po na hindi po yan na papasukin at i-disqualified. Nakakahiya po sa institusyon po ng ombudsman na mahaluan po ang kanilang institusyon ng politiko at namumulitika, mga kababayan, na magiging puno o head ng ombudsman. Mahirap po yan. Mahirap. Hindi po katanggap-tanggap yan
sa ating mga Pilipino. Na ganyang klase na lingkod bayan ang ilalagay mo sa napaka-kritiko at napakabigat na trabaho ng ombudsman. Pagka politiko ang nilagay mo dyan, naku po, lahat halos sasagasaan yan para lahat na magiging hadlang sa kanilang mga ambisyon, mga kababayan, ay pababagsakin yan umano. Hindi malayo, hindi po ba, mga kababayan? Kaya dito po, isa rin pong magandang pangyayari yan, mga kababayan. At least, nabubunyag. Kaya nga lang po, ang hindi lang po maganda, dahil sila pa po ang nakaupo. At wala pa pong tumututok. Dahil mismo po si Amy Marcos ang senadora. Pinabayaan na rin po yan eh. Hindi na rin po tinutukan yan. Hinayaan na lang po niya na maupuan ng ombudsman ang kanilang ginawang investigasyon sa Senado. Wala na po tayong naririnig dyan, mga kababayan. Kaya po hindi na po yan pinag-usapan magmula nung nakarating sa ombudsman. Kasi mismo ang senadora Amy Marcos ay hindi na rin po naman natin naririnigan na yan po ay lagi niya ina-update at kinakalampag niya ang ombudsman. Lalong-lalo nung magpalabas ng 10 araw ang ombudsman para mag-file ng affidavit ang mga saksi o ang mga nasasangkot. Hindi po ba? Wala na pong salita dyan ang senadora. Tahimik na po dyan sa issue na yan, mga kababayan. Pero darating naman po ang panahon. Darating po ang tamang panahon para po dito kay Boying, kay Secretary ng DOJ, Secretary Boying, at sa mga kasangkot po sa ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ang lahat naman po ng panahon ang lahat naman po ng bagay ay may hangganan. Meron pong dulo yan, dulo. Pagka nagtanim ka ng kasamaan, baka kasamaan din ang anihin mo. Hindi po ba? Pagka nagpakulong ka, baka ikaw rin ay makulong. Pagka ikaw ay nagpatapon, baka ikaw rin ay mapatapon. Hindi kaya, mga kababayan? Yan po, mga kababayan, ang isa pong pinag-uusapan po sa mainstream media, sa social media, ang isang Remulla na sangkot po sa ginawang kidnapping sa dating Pangulong Duterte. Yan po ang lumabas na resulta at findings ng Senado. Sa buwatan ay hindi po pinayagan at na-disqualified po sa pagiging ombudsman na kanya pong pangarap. Pangarap po yata niya maging ombudsman, mga kababayan. Maraming salamat po, mga kababayan, sa mga gusto po ng ating tambayan, mga kababayan, sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers natin. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo. Thank you po. At sa ating po mga kababayan na nagbibigay po ng tulong, thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. At yung dasal at panalangin po, mga kababayan, sama po natin sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, ang ating dating Pangulong Duterte na mailayo po sa kapahamakan. Siyempre po, madugtungan pa po ang kanyang buhay at makabalik pa po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kababayan. Maraming salamat po sa dasal. At sa muli po, mga kababayan, ingat-ingat po tayo. Paalam. Bye-bye.